Ave Maria Purísima, sin pecado concebido, Ave Maria sin Purísima, pecado concebido, Ave Maria Purísima, Sin pecado sa concebido. pangalan ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Isang mapagpalang gabi sa ating lahat. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Sa ating mga kapatid na patuloy na nakikiisa sa ating ginaganap na banal na pagdiriwang, para sa ikapitong misa nobinaryo para sa Reyna ng mga Anghel, sila po na nasa tahanan, sasakyan, saan man sulok ng panig ng daigdig sa ospital, isang mapagpalang umaga, tanghali, hapon, gabi, madaling araw sa ating lahat. Muli palakpakan natin ang ating Panginoon ng mas malakas. Mga kapatid, anong kasalanan ang ginawa ni Eva at ni Adan para mapalaya sila sa paraiso o sa Eden? It is their disobedience. Ang kanilang hindi pagsunod. Kung bakit sila napalaya sa paraiso, ang isa sa naging kasalanan nila ay hindi sila tumalima o sumunod sa utos at salita ng Panginoon. Second question, mga kapatid. Ano ang ginawa ni Kristo ng ating Panginoong Hesus to be able na maligtas niya tayo sa kasalanan? It is His obedience, ang kaniyang pagsunod sa utos ng Ama, kung bakit tayo naligtas. Amen? Amen po? Dahil sa pagsunod ng ating Panginoong Hesus sa utos at atas at sabi ng ating Ama, tayo ay naligtas. Paano naman natin masasabi na tayo ay anak ng Diyos? Sabihin nyo nga sa inyo mga katabi, paano ba natin masasabi na tayo anak ng Diyos? Paano? Kapag tayo ay sumusunod sa utos ng Diyos. Kapag tayo ay nag-uubay sa panawagan at aral, pag isinasabuhay natin ang aral at utos ng Panginoon. Dahil mga magulang ko't mga kapatid, sabi sa Ten Commandments, sa ika-4 na utos ng Diyos, ano po yung ika-4? Sige. Honor your father and your mother. Honor your father and mother. Yan po yung ika-4 na utos ng Diyos. At isa sa pagsunod, isa sa pagtugon, ang pag-honor natin sa ating Panginoon. Kapag ikaw ay sumunod sa utos ng Diyos, ibig sabihin, ino-honor mo yung taong nag-utos sa iyo. Kung sumunod ka sa iyong mga magulang, it is our way to honor them. Binibigyan natin sila ng parangal. Kaya mga kapatid, mahalaga ang pagsunod sa buhay ng isang mananampalataya. But sometimes, obedience, ang pagiging masunurin po ay nami-misinterpret ng mga faithful servants. Ang pagsunod po ay nami-misinterpret minsan natin. Why? Obedience became slavery. Ang pagsunod ay pagiging isang alipin. Minsan nami-misunderstood natin yung salitang pagsunod na nabibigyan natin ng meaning na pagiging isang alipin. Hindi po ganoon, mga magulang ko't mga kapatid. Na parang wala na tayong sariling pag-iisip, wala na tayong sariling kakayahan, na parang wala tayong sariling kakayahang magdesisyon sa sarili, kaya sumusunod na lang tayo. No, nami-misunderstood natin ito.
Bagkos ang obedience, mga magulang ko't mga kapatid, ito ay ang isa sa mga dapat taglayin ng isang mananampalataya, just like in our gospel for tonight. Kagaya po ng ating mabuting balita, napakinggan po natin kung paano itinakas ni Jose ang kaniyang mag-anak sa nanggagalaiti na hari. Kung paano itinakas ng ating San Jose ang kaniyang mag-anak dahil nagbabanta, dahil sa nagbabantang kamatayan sa kaniyang anak. Sa ating Panginoong Hesus. Sapagkat si Herodes ipinahanap ang ating Panginoong Hesus para patayin. Ayaw niya kasi na may pumalit sa kanya bilang hari. Kaya pinahanap ni Herodes ang batang si Jesus. But take note mga magulang ko't mga kapatid, saan nakuha ni San Jose ang information na papatayin ni Haring Herodes ang kanyang anak? Saan nakuha ni San Jose na dalhin ito sa Ehipto? Saan ito nakuha ni San Jose? Sa pamamagitan ng panaginip. Sa malalim na pagkakahimbing ni San Jose, nagpakita sa panaginip ang anghel ng Panginoon at doon winika ang isang mahalagang impormasyon na dapat kaagad na gawin ni San Jose. Ano yon? Na ilikas ang kanyang anak at ang kanyang asawa dahil nagmabanta ang kamatayan sa batang si Jesus. On that very moment, mga magulang ko't mga kapatid, Saint Joseph, hindi nagdalawang isip, hindi nagduda sa kaniyang panaginip, bagkos agad-agad niyang kinatok, agad-agad niyang tinangay, agad-agad niyang dinala sa Ehipto, agad-agad niyang itinakas ang kaniyang mag-ina. And look, Mama Mary, hindi lang sa Annunciation, napakinggan din natin sa gabing ito kung paano sinunod ni Maria ang kaniyang asawa. Biruin mo, madaling araw, gigisingin para maglakbay sa malayong puok. Madaling araw, kapapanganak ko lamang. Kung siguro po si Mama Mary ay katulad natin, sasabihin nyo, mga nanay, ano bang oras na madaling araw, yayayain mo akong maglakad papunta sa malayong puok. Kaoras ng kasarapan ng pagtulog, kapapanganak ko lang. Amen? Tapos yayayain mo akong maglakad ng malayo. Siguro punong-puno na tayo ng reklamo. Punong-puno na tayo ng reklamo sa ating asawa. Yung gisingin na nga lang tayo sa kasarapan ng ating tulog ay galit na tayo. Yung pa kayang malalaman natin na pupunta tayo sa malayong puok, sa malayong lugar. Pero mga magulang ko't mga kapatid, because they are, ang ating San Jose at ang ating Inang Birheng Maria ay ginaguide ng Holy Spirit, agad nilang nilisan ang kanilang pinagtuluyan para itakas ang batang si Jesus sa kamatayan. Pikit mata nilang ang kanilang sariling kapakanan. Hindi nila tiningnan ang kanilang sariling katatayuan na sila ay pagod, na siya ay kapapanganak lamang, bagkos without any words, without any doubts, nang walang pagdududa, sumunod sila sa kagustuhan ng Diyos. Yan po yung tinatawag nating blind obedience. Sabihin nyo nga, blind obedience. Ano po ba yung blind obedience? Ito yung pagsunod na hindi mo inaalintana ang sarili mong kapakanan. Ito po yung pagsunod na hindi mo tinitingnan ang pangsarili mong layunin.
Ang blind obedience po, mga magulang ko't mga kapatid, ito ay ang pagtugon sa Diyos without any hesitation. Na kahit ito ay labag sa iyong katatayuan sa buhay, na kahit ito ay labag sa iyong pansariling adhikain, because gusto mong sumunod sa Diyos, dahil alam mo na ang pagtugon sa Diyos ay essential, ay kailangan susundin po natin. Kung bakit tayo naririto through Our Lady, Queen of Angel. Sa pamamagitan ng ating Reyna ng mga Anghel, na isa sa ehemplo at simbolo ng dakilang pagsunod, tinawag tayo ng Diyos at nakipag-cooperate naman po tayo. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Yung blind obedience na itinuturo ng simbahan, yung dakilang pagtugos. That's why ang pagtugon at pagsunod ay kailangan ng isang mananampalataya. Yung pagsunod natin sa ating mga bagulang, yung pagsunod natin sa mga nakaupo, sa may mga kapangyarihan, ay isang simbolo ng ating pagrespeto at pagkilala sa kanila. Paano naman po, Mons, Father, kung ang sinusunod namin ay masama? Kung ang sinusunod namin ay drug lord, gambler, makasalanan. Tinuturo din po ng simbahan, learn to say no. Hindi porket hindi mo sinunod, ay hindi ka na obedient. Amen? Naunawaan po ba natin? Hindi porket hindi mo sinunod ang isang nag-utos sa iyo, ang iyong mga magulang, ay hindi ka na obedient. Hindi ka na totoo at tapat. Sometimes we learn to say no. Sabihin natin hindi, lalo na kung ang iniuutos natin ay mali. Lalo na kung ang iniuutos sa atin ay mali. Kailangan alamin natin kung ano ang adhikain ng isang utos. Ito ba ay makapag-aangat sa ng ating pananampalataya? Ito ba ay nakakabuti sa lahat? Ito ba ay fruitful? Ito ba ay mabuti? Ito ba ay maganda? Ito ba ay tama? So ibig sabihin, mga magulang ko't mga kapatid, ang sabi ng ating Panginoong Jesus, just like what Saint Joseph did and Mama Mary, kailangan gamitin natin ang tinatawag nating puso at pananampalataya ang pagtugon natin. Ngunit, kung ito ay galing sa simbahan, kung ito ay aral ng Diyos, kailanman ay hindi tayo dadalhin sa masama. Ang aral at turo ng Diyos ay kailanman ay hindi tayo dadalhin sa kasamaan. Bagkos ito ay ang magpapalago sa atin. Bagkos ito, mga magulang ko't mga kapatid, ang makapagbibigay sa atin ng tinatawag na karunungan ng buhay. Sa pagkakataong ito, nakita natin kung paanong ibinigay ng mag-asawa, especially ng ating ina, ang pagtugon sa panawagan ng Diyos. Kung paano sila nakipag-cooperate, kung paano na ibinigay ang kanilang sarili. Natatandaan niyo ba yung isa sa sinabi ng ating Inang Birheng Maria sa Annunciation? Ako ay alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang iyong sinabi. Yan po ang very wordings ng ating Inang Birheng Maria kausap ang Arkanghel Gabriel. Ngayon, ipinakita ni Mama Mary na hindi lamang siya sa salita, hindi lamang siya sa salita sumusunod, bagkos handa niyang ibigay ang kanyang sarili. Handa niyang ibigay ang kanyang buong sarili para sa ikatatagumpay ng misyon ng Diyos sa daigdig. Handa niyang, willing siyang makipag-cooperate, willing siyang tumugon at sumunod sa panawagan ng Diyos. Sa panawagan
ng ating Panginoon. Kaya mga magulang ko't mga kapatid, kailan tayo magkikipit-balikat? Kailan tayo magpapatay mali siya? Sabi ng mga Gen Z, kailan tayo magiging nonchalant sa panawagan ng Diyos? Alam niyo po ba yung nonchalant? Ang nonchalant po is ability na maging parang walang pakiramdam sa isang sitwasyon. Yung tipong nagagalit na ang iyong mga magulang, pero ikaw ay parang wala lang. Yan po yung nonchalant. Kailan tayo magpapatay mali siya? Kailan natin ipagdadamot ang ating sarili? Kailan natin ipagdadamot ang ating lakas, ang ating oras sa ating Panginoon? Hanggang kailan tayo maging kuripot sa ating Panginoon? Ngayon, gabi, sa ikapitong misa nobinaryo para sa ating Reyna ng mga Anghel, ipinapaalala sa atin na kailangan nating sumunod. Na isa sa pangangailangan ng tao ay tumugon sa bawat panawagan. Mons, talagang ayaw kong sumunod eh. Meron pang ang mga biro, hindi ka sumusunod sa akin kasi wala akong pera. Siguro sa kakasusunod sa akin kapag may pera na ako. Ang pagsunod at pagtungon ay hindi nangangailangan ng kapangyarihan. Hindi nangangailangan ng kayamanan. Ito ay nangangailangan ng pagtitiwala. Ito ay nangangailangan ng pananampalataya. Pagtitiwala at pananampalataya. To be able na makasunod tayo, hingin natin sa ating Panginoon through our Queen. Sa pamamagitan ng ating Reyna ng mga Anghel, hingin natin sa ating Panginoon na katulad nila ay makatugon din tayo sa panawagan ng Diyos. Hingin natin sa ating Panginoon na patuloy tayong magtiwala sa Kanya no matter what happens. Kahit anong mangyari sa ating buhay, hingin natin sa ating Panginoon na lagi tayong magtiwala sa Kanya. To be able na makasunod tayo sa panawagan ng Diyos, sa panawagan ng simbahan. Hilingin natin sa ating Panginoon na panatilihing bukas ang ating mga mata, ang ating mga tenga, ang ating mga palad upang makita, maramdaman at maisagawa natin ang pagtugon natin sa misyon na iniatang ng Diyos sa ating mga balikat. Follow, obey, without any words, without any doubts, without any hesitation. Yan po ang naging sikreto ng ating Inang Birheng Maria, ng ating San Jose, kung bakit patuloy sila na nagtatagumpay sa pagsunod sa ating Panginoon. Dahil hindi nila inuunahan ng reklamo, hindi nila inuunahan ng pagdududa, hindi nila inuunahan ng negative ang kanilang sarili, bagkos mas una silang nagtitiwala at nananampalataya sa Diyos. Sapagkat inuuna nilang sundin kung ano ang nais ng Diyos sa kanilang buhay. Mga kapatid, ang hamon po sa akin at sa ating lahat na nandito ngayon, sa mga kapatid natin na nakikiisa. Alam natin na meron tayong kanya-kanyang misyon. Meron akong misyon, meron po kayong misyon, meron tayong misyon na nakaatang sa ating mga balikat. Ang isa sa naging misyon ng ating San Jose is to protect the family, the Holy Family. To protect Mary and Christ. Ganun din naman ang ating Inang Birheng Maria. To secure the safety of Christ. At naging matagumpay po sila dahil sa kanilang pagsunod. Ngayon mga kapatid, ang hamon sa atin ang ating mabuting balita ng ating ebanghelyo sa gabing ito. Follow, obey, without any words, without any doubts, and any hesitation.
sapagkat ito ang magiging tungtungan natin para unti-unti nating mapagtagumpayan ang aral at utos ng Diyos. Ang ating pagsunod, ang ating pagtugon, ay isang uri ng pag-honor natin sa Diyos. Pagbibigay parangal at pagbibigay papuri sa Kanya. Kaya kahit mahirap, kahit painful, kahit masakit, kahit nakakahiya, kahit nakakapagod, kahit masakit, dahil gusto ng Diyos na tayo ay mas lumago at tayo ay makapagbigay ng honor sa Kanya ng mas higit pa kahapon, panatilihin natin ang puso natin na tumugon sa Kanya. Panatilihin natin ang ating isip na tugunin at tupdin ang panawagan niya. Nawa, mga kapatid, huwag na nating ipaddamot ang ating sarili. Bagkos katulad ng mga magulang ni Kristo sa lupa, ang ating San Jose at ating Mama Mary, ibigay nawa din natin ang ating sarili sa pagtugon, sa pagsunod, sa plano at misyon ng Diyos sa lupa. Amen. Ave Maria Purissima, sa pangalan ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Magsitayo na po ang lahat at ating pong